Ang tagumpay ay palaging posible para sa mga taong tumatangging ihinto ang laban. At ang katapangan ay ang pagsupil sa iyong mga kinakatakutan. Ngunit ang kawalan ng takot ay hindi mo pwedeng sabihing katapangan dahil minsan ito ay nagiging kahangalan. Halika't magbalik tanaw tayo sa kwento ng taong minsan ang itinaas ang kanyang lahi buhat sa napakababang pagtingin dito. Nagkaroon ng malaking puso sa kabila ng kaliitan ng kanyang pangangatawan at iwinawagayway ang bandila ng kanyang bayan sa kada labang napapagtagumpayan. Ngunit aanhin mo ang sobrang katapangan kung ang ibig sabihin nito'y kapabayaan, masabi lang na wala kang inuurungang laban. Magagapi mo pa kaya kapag kapahamakan na ang humahamon sa iyo? Ang kwento ni Francisco Villaruel Gilledo o yung tinaguriang Greatest Asian Fighter in Boxing History. Pero kung bago ka pa lang sa ating channel, pakipindot na din po ng like, subscribe at bell notification button para palagi kang updated pag may mga bago tayong kwentong kagaya nito. Si Francisco Villaruel Gilledo sa totoong buhay ay isinilang noong unang araw ng Agosto taong 1901. Siya ay tubo sa bayan ng Ilog sa Negros Occidental. Hindi na naging maganda ang kanyang kapalaran sa simula pa lang dahil 6 na buwang sanggol pa lang siya noon nang iwan sila ng kanyang tatay. Lumaki si Gilledo na katuwang ang kanyang nanay sa pag-aalaga ng mga kambing ng isang hasyendero sa kanilang lugar noong mga panahon na yun. Nung siya'y 11 taong gulang na, naglayag siya patungong Iloilo upang doon ay makipagsapalaran. Nagtrabaho siya ng kung ano-ano hanggang sa magkaroon siya ng kaibigan na mahilig magboxing sa lugar na iyon. Nang maganda na ang samahan ng dalawang batang ito, naglayag muli sila patungong Maynila para doon harapin ang kanilang magiging kapalaran. Napadpad at nakapanirahan sila sa Tondo kung saan naging laman ng lansangan ang batang si Gilledo. Malimit siyang mapalaban ng away laban sa kapwa niya bata na mga palaboy sa kalye. Ang kanyang galing sa pakikipagsuntukan ang nakapukaw sa atensyon ng Amerikanong promoter na si Frank Churchill na noon ay nasa Maynila. Bagamat nung mga panahong iyon ay uso na ang pagboboksing, naging limitado lamang ito para sa mga Pilipino dahil nga sa napakaliit nila para sa larong pang-Amerikano, kaya't kadalasan ay nababaliwala o wala silang bilang sa larangang iyon. Pero nang ma-impress ang promoter sa maliit na taong ito, nagsimula siyang alagaan at sanayin si Gilledo para sa tamang pagboboksing. Para madaling makilala, siya din ang nagpangalan sa batang ito bilang si Pancho Villa, na hango naman sa pangalan ng isang Meksikanong revolusyonaryo. Habang tumatagal, napapalaban na siya sa kanyang mga kaibigan hanggang sa madala na siya sa tunay na boxing arena. Sa edad na 18 anyos, naganap ang kanyang unang professional na laban kontra kay Alberto Castro noong taong 1919. Panalo pagkatapos ng mga panalo ang kanyang naitala at nagtuloy-tuloy ang pamamayagpag ni Pancho Villa na noon ay tinaguriang Filipino Whirlwind at Little Brown Boy dahil sa kanyang bangis sa loob ng ring. Hindi siya nagpapatinag laban sa mas malalaking mga kalaban. Si Pancho Villa ay mayroong taas na 5 talampakan at 1 pulgada lamang. Siya ay isang 80-pound fighter na lumalaban sa flyweight division. Habang siya ay nandito sa bansa, isa sa naging matinding karibal niya ay ang Amerikanong si Mike Ballerino na kalaunan ay magiging World Junior Lightweight Champion. Ngunit yumuko siya ng 6 na beses kay Pancho Villa simula Enero 1920 hanggang Oktubre 1921. Excitement ang nararamdaman ng lahat kapag si Pancho Villa na ang lumalaban dahil sa sobrang gilas at galing ng maliit na mama. Sa unang 2 taon ng kanyang karera, siya ay mayroong impresibong record na 49 na panalo at 1 talo sa unang 50 laban. Sa panahong ito, nasungkit na niya ang Philippine Flyweight title mula kay Terrio Pandong at ang bakanteng Oriental Bantamweight title. Pero ang nakakapanindig balahibo sa bangis ni Pancho Villa ay kalimitan lumalaban siya ng araw lang ang binibilang na pagitan
o wala pang isang linggo para sa susunod na laban. Ito ay sa kabila ng katotohanang 15 rounds pa ang uso nun at hindi 12 gaya ngayon na kada match-up. Sa kabila ng impresibong record na ito ni Pancho Villa, muntik na niyang iniwan ang pagboboksing noong taong 1922. Ito ay matapos niyang magretiro ng maaga dahil sa lubha niyang dinamdam ang pagkakabasted sa kanya ng babaeng kanyang nililigawan. Umuwi siya sa kanyang bayan sa Negros upang doon ay makapag-isa na lang. Pero dahil sa laki ng pagmamahal sa kanya ng mga Pilipino fans, marami ang naghahanap sa kanya sa ring at nais makitang lumalaban ang kanilang iniidolo. Ang mga bagay na ito ang nagudyo kay Pancho Villa para bumalik sa aksyon. Sa kanyang pagbabalik noong taon din na yun, 1922, nang makatanggap sila ng imbitasyon mula sa sikat na boxing promoter sa Amerika na si Tech Richard na humihimok sa kampo ni Pancho Villa na doon siya ilaban nang makita kung gaano talaga ito kagaling. Kasama ang kanyang promoter na si Churchill. Tumulak nga sila upang kasahan ang nasabing hamon. Ngunit ang unang problema na hinarap kaagad nila pagkarating sa Amerika ay ang napakataas na racial discrimination na umiiral noong mga panahon na yun. Lalo pat isang Asyano si Pancho Villa na nagmula sa maliliit na lahi na kolonyal ng Amerika. Nahirapang makahanap ng laban sa magagandang arena ang kanyang promoter dahil sa pagbaliwala sa kanila na humantong pa sa puntong nauubusan na sila ng perang panggasto sa araw-araw. Isang undercard na laban ang pahirapang nakuha nila para kay Pancho Villa. Ngunit nagulat ang lahat sa ipinakitang bangis sa laban ng maliit na tao na binansagang Filipino Whirlwind. Standing ovation ang mga nakasaksi ng laban na iyon at nagsimula na siyang bumango sa mga press at unti-unti na siyang nakikilala ng publiko. 3 buwan pa lang ang nakararaan pagkarating nila sa Amerika. Napalaban na si Pancho Villa kontra sa mas malaking Amerikano na si Johnny Buff. Knockout sa ikalawang rounds ang inabot ng Amerikano kung saan nasungkit ni Pancho Villa ang kauna-unahang American Flyweight title noong 14 ng Setyembre taong 1922. 8 sunod-sunod na panalo pa ang kanyang naitala mula sa mga Amerikanong challenger at matagumpay niyang nadedepensahan ang kanyang titulo. Unang araw ng Marso 1923, nang makatapat niyang muli ang Amerikanong si Frankie Henaro na siyang tumalo sa kanya sa isang controversial na 15th round decision na umani ng napakalaking kritisismo mula sa mga nakapanood dahil kitang-kita nila na si Pancho Villa ang nanalo sa laban na yun. Pero iba pag home court decision ng umiral, wala kang panalo. Nabawi din sa kanya sa pagkakataong iyon ang American Flyweight title na matagal niyang hinawakan. Samantalang noon ding mga panahon na yun, nagtungo sa Amerika ang British Flyweight champion na si Jimmy Wild para sa isang world title match. Bagamat si Frankie Henaro na tumalo kay Pancho Villa ang siyang dapat ilaban sa kampiyon, nakikita ng lahat na si Pancho Villa talaga ang mas karapat-dapat itapat dito dahil nga mas magaling talaga ang noon ay sikat na Filipino boxer sa Amerika. At ganun na nga ang nangyari. Dahil sa kagustuhan ng marami, si Pancho Villa ang itinapat ng mga promoter kontra sa British champion para sa bakanting World Flyweight Championship title. Sa kanilang mga pahayag bago ang laban, nagwika ang British champion sa press na ikinalulugod kong malaman ang katotohanang si Pancho Villa ang aking makakalaban. Ang isa sa pinakamagagaling na maliit na tao sa mundo ng boxing. Alam kong mapapaharap ako sa isang tunay na pagsubok at yan ang pinaghahandaan ko. Samantalang sumagot naman si Pancho Villa ng ganito. Ako ay nasa kondisyon na ngayon. At sa oras na ako ay nasa kondisyon, hindi na ako nag-aalala. Hindi ko siya bibigyan kahit konting sandali para makapagpahinga habang kami ay nasa ibabaw ng ring. At di nga binigo ni Pancho Villa ang kanyang mga tagahanga. 18 ng Hunyo taong 1923, sa Polo Ground sa New York City, naganap ang labanan sa kasaysayan. Sa harap ng higit 23,000 manunood, hindi na nagpaawat pa ang napakabangis na si Pancho Villa. Gaya ng kanyang sinabi, sa simula pa lang ay walang humpay na pag-atake na ang pinakawalan niya mula sa kaliwat kanang suntok.
Walang nagawa si Wild kundi dumepensa dahil di niya malaman kung saan nagmumula ang susunod na pag-atake ni Pancho Villa. Round 1 pa lang, dahil sa 1-2 punch na kidlat sa bilis, duguan kaagad ang mukha ng kalaban. Sa ikatlong round, sabog na ang mata nito at may umaagos ng dugo na di na naimumulat pa. Ganon ang naging eksena sa kada maghaharap sila. Habang tumatagal, lalong bumabagsik si Pancho Villa. Muling bumagsak sa ika-4 at sa ika-5 rounds ang British champion. Masakar na ang labang iyon para sa kampiyon ng Breton. Ngunit sa kanyang patuloy na pagtayo, si Pancho Villa na mismo ang nagmamakaawa sa referee na itigil na ang laban para na rin sa kaligtasan ng kanyang kalaban. Ngunit mapilit pa rin ang Breton. Kaya't sa pagsapit ng ika-6 na rounds, dahil sa awa, tinigilan na ni Pancho ang pag-atake, dahilan para mapagalitan siya ng kanyang corner pagkatapos ng round na yun. Tinanong siya ng mga ito kung anong nangyayari sa kanya, bakit di siya lumalaban. Pero sinagot sila ni Pancho Villa ng, "Tama na, tigilan na. Ito ay walang kabuluhang pagpatay." Pero na magsimula na ang ika-7 rounds, sinigawan siya na tapusin mo na ang laban. Sa pagsapit ng ika-7 rounds, nang mabasag ang kanang panga ng champion dahil sa walang humpay na pag-atake. Bagsak siya sa round na yun dahil sa tindi ng naging pinsala at di na bumangon pa. 5 minuto siyang nakahiga sa canvas at tinulungan pa ni Pancho Villa na maakay sa kanyang corner na umani ng respeto sa kampo ng kalaban dahil sa pinakitang kababaang loob. Si Jimmy Wild ay binuhat patungong dressing room na duguan at basag ang panga. Namamaga ang kanyang mukha at nabulag na ang isa niyang mata. Hindi na ito nakakita pang muli. Dahil sa tindi ng naging pinsala, nagretiro na lang ang Breton at di na muling nakabalik pa sa pagboboksing. Samantalang ipinagbunyi ng lahat ang pagkakapanalong iyon ng Filipino Whirlwind habang sumisigaw ang lahat ng "Viva Villa! Viva Villa!". Ang pagkapanalo ding iyon ang naglagay kay Pancho Villa sa posisyon ng kauna-unahang Asyano na nanalo sa World Flyweight Championship. Nang makarating sa Pilipinas ang balita, lumuluhang ikinuwento ng kanyang asawa kung gaano pinagdiwang ng mga Pilipino ang karangalang nasungkit niya mula sa banyagang bansa. Pinabusina din ang mga barko sa pantalan at ang mga sirena at ang mga pahayagan na naglalaman ng balita ay nagmistulang mga tinapay dahil sa bilis nitong naubos para lang makita nila ang nasabing balita. Maging si dating Pangulong Emilio Aguinaldo pa mismo ang nagwika ng, "Binabati ka ng buong sambayanan, Pancho. Umuwi ka na sa Pilipinas at dito mo depensahan ang iyong titulo." Sa pangunguna ni Pangulong Quezon, heroes welcome naman ang sumalubong kay Pancho Villa nang bumalik siya sa bansa. Mula sa pagbaba niya sa paliparan, isang napakalaking parada ang dinaluhan ng libu-libong mga tao ang naganap sa mga pangunahing kalsada sa Maynila para batiin ang kanilang bayani sa palakasan. Nagtapos ang paradang iyon sa isang engrandeng kasiyahan na ginanap sa palasyo ng Malacanang. Umuwi din siya sa kanyang bayan sa Negros Occidental upang ibahagi doon ang tagumpay na nakamit. Maraming beses pa niyang nadepensahan ang kanyang titulo mula sa mas malalaki at mas magagaling ding mga kalaban na nagmumula pa sa Amerika, sa Canada at dito sa Pilipinas. Lahat sila ay tinatapatan ng maliit na si Pancho Villa. Kung pabagsikan lang sa ibabaw ng ring ang pag-uusapan. Kahit na mas maliit, siya ay hinding-hindi napabagsak sa laban sa kabuuan ng kanyang karera. Ngunit ano nga ba ang definisyon ng isang tunay na matapang at walang inuurungan sa laban? Taong 1925, nang muling bumalik si Pancho Villa sa Amerika para harapin si Jimmy McLarnin para sa isang 9-title fight, ilang araw bago ang laban na magsimulang mamaga ang kanyang panga dahil sa wisdom tooth. Ayon sa report ng mga pahayagan doon, kinaumagahan ng araw mismo ng kanyang laban nang magpasya si Pancho Villa na ipabunot na ang kanyang wisdom tooth dahil sa patuloy na pananakit. Pinayuhan naman siya ng dentista na ipagpaliban na muna ang kanyang laban. Pero sa kabila ng sakit at pamamaga dahil sa bagong bunot, dumiretso pa rin sa venue at itinuloy ang laban kay McLarnin. Sa kabuuan ng kanyang laban,
Gumagamit lang si Pancho Villa ng isang kamay at ang isa ay nakadepensa para hindi mapuruhan ang kanyang namamagang panga. Hindi pa rin siya napabagsak sa laban na yun, pero obvious na tinalo siya sa laban dahil sa masamang kondisyon. Pero ang masaklap sa lahat, 2 araw pagkatapos ng laban na yun, nagka-impeksyon ng kanyang binunot ng ngipin. At sa kanyang pagbabalik sa dentista, 3 pa ang nadagdag sa binunot dahil sa malalang kondisyon nito. Sa pagkakataong ito, muli siyang pinayuhan ng dentista na magpahinga na lang sa bahay habang di pa gumagaling ang kanyang ngipin at bumalik sa takdang araw para sa follow-up check-up. Pero muli din itong binaliwala ni Pancho Villa. Hindi na siya bumalik sa dentista at dumalo siya sa mga kasiyahan kasama ang mga kaibigan. Lumala na lumala ang kanyang impeksyon nang di niya namamalayan dahil sa pagbabaliwala dito. Pagkalipas ng 1 linggo, nang dumaing na si Pancho Villa ng sobrang sakit at dinala siya sa ospital ng kanyang team, pero huli na ang lahat. Nakarating na sa lalamunan ang impeksyon. Nakoma siya at tuluyan ng hindi nagising kinabukasan, 14 ng Hulyo, taong 1925. Si Francisco Villaruel Gilledo o si Pancho Villa, na tinaguriang Filipino Whirlwind at Little Brown Boy, ay pumanaw sa edad na 23 anyos lamang, 17 araw bago ang kanyang ika-24 na kaarawan. Ang kanyang mga labi ay nakahimlay sa Manila North Cemetery. Samantala, sa paglipas ng panahon, si Pancho Villa ay itinanghal bilang greatest Asian fighter in boxing history. Sa ibang pagkakataon, siya rin ay binansagang greatest flyweight boxer in history. Nakatala din siya sa Boxing Hall of Fame ng Ring Magazine at sa International Boxing Hall of Fame. Ang tagumpay ay palaging posible para sa mga taong tumatangging ihinto ang laban, at ang katapangan ay ang pagsupil sa iyong mga kinakatakutan. Ngunit ang kawalan ng takot ay hindi mo pwedeng sabihin katapangan dahil minsan ito ay nagiging kahangalan. Ikaw, kaibigan, sinasabi mo rin bang ikaw ay matapang at walang kinakatakutan? Bakit ka nagtatago kapag nandyan na ang maniningil ng mga utang mo? Maraming salamat sa iyong pakikinig, kaibigan. Hanggang sa muli. Bye!